So nga pala, may aaminin na ako guys sa inyo. Aaminin ko na tawag dito, baon ako talaga sa utang. Baon kami sa utang. So yun, baon talaga kami sa utang guys. So marami kasing nagbabash sa amin na ng mga bashers ba, na kaya daw inuwi yung family sa Pilipinas kasi yun nga, baon daw kami sa utang. So yun, naamin ko na. Baon kami sa utang. So baon sa utang in terms na good utang naman guys. So yun, good utang. So utang siya, pero good utang, good debt. Hindi siya masamang utang. Kasi 'di ba, dalawang klase yung utang guys eh. Yung isang utang na masama, yung gastos ka lang ng gastos. Yung gastos mo walang napupuntahan, 'di ba? Yung bang yung expenses na to, yung wala lang. Halimbawa, cellphone. Gusto mo ng bagong cellphone, o 'di ba? Expenses 'yon. Para saan? Gusto mo lang ng bagong cellphone, 'di ba? So bad utang 'yon. Kung inutang mo lang naman, wala ka naman talagang pambili ng cellphone. 'Di ba? Yung cellphone na pinambili mo, utang. 'Yun, bad utang 'yun, guys. Mga gadgets, 'di ba? Gadgets, bad utang 'yon. Pero kung may pera ka talaga na nakalaan para sa cellphone naman, 'di ba? Yung talagang sobra-sobra yung pera mo. So okay lang. Walang problema 'yon. Pero kung wala kang pera, inutang mo pa para lang magkaroon ka ng cellphone na bago, 'yun, pangit 'yon, 'di ba? 'Yun ang bad utang. So sinasabi ng mga bashers natin na marami tayong utang. Yeah, maraming tayong utang. Totoo yun guys, totoo yun, maraming utang. Pero yung point nga doon is, hindi naman siya masamang utang. Good investment siya, good utang siya. So kung maiintindihan nyo yun, good for you. Pero kung hindi nyo naiintindihan, pasensyahan tayo, di ba? Kasi sa ngayon, puro talaga kami utang. Puro utang, as in utang. Yung bahay ko utang. Pero yung bahay ko naman, good utang yon, 'di ba? Kasi kasi yung bahay ko na yon, nabili ko siya ng 350. Tapos ginastusan ko siya ng mga 50 to 70,000. So umabot yung bahay na yun ng 410. Pero yung value ng bahay ko ngayon, guys, yung value ng property ko ngayon is 550,000 na siya. So sa loob ng 3 years, kasi 3 taon na kami guys dun sa bahay na yon. So sa loob ng 3 taon, yung utang ko na yon tumubo na. 'Di ba? Tumubo na ako. Kung ibebenta ko yung bahay ko na yon, tubo na ako. 'Di ba? From 410, mabebenta ko siya ng 550. 'Di ba? So tutubo ako ng mga, let's say, 70,000. 'Di ba? May tubo ako ng 70,000 to 80,000, 'di ba? So good investment 'yon, good utang 'yon. 'Di ba? At the same time, may renter ako, guys. May renter ako sa bahay, 'di ba? So kahit papaano, yung monthly bill ko ng mortgage, hindi lahat sa akin. 'Di ba? May katulong ako kasi may nag-uupa sa akin. Hindi siya mabigat, kumbaga. 'Di ba? Hindi mabigat yung binabayaran ko na 'yon. Yung bad utang ko naman is yung kotse. Kasi 'di ba kumuha kami ng bagong kotse, yung Ford. So bad utang 'yon. Pero hindi mo siya totally masasabi na bad utang kasi nga yung kotse na 'yon ginagamit namin na family car. So wala kaming ibang reliable car. Yun lang yung reliable na kotse namin para sa family ko. Meron akong isang kotse, yung binayaran ko ng cash. Pero yun ang pangharabas ko. Pantrabaho ko yun. So ayoko naman gamitin yung isang kotse para lang pangharabas. Naiiwanan ko lang sa yard, 'di ba? So kasi madalas dito nag-hailstorm dun sa yard. Alangan naman iwanan ko lang siya dun. So pangit naman. Kaya kumuha ako ng pangharabas ko na kotse. Hindi yun dahil nagustuhan ko lang. Binili ko siya kasi kailangan ko siya sa trabaho ko.
'Di ba? Yun ang dapat maintindihan ng mga tao na hindi marunong makaintindi ng pangit na utang saka magandang utang. 'Di ba? Kasi ang daming nagmamarunong kasi na porket mga financial advisor yata mga to eh. So, yung kasi guys, nangyari na sa akin guys yung yung nabaon ako sa utang. As in nabaon talaga ako sa utang. Pero I think mga 5 years ago, as in talagang nabaon ako. Umabot yung utang ko ng $80,000. $80,000 to $90,000. Pero yung utang ko na yon, kaya ako inutang siya na ganun umabot ng kalaki. Kasi may binili kaming property. May binili kaming property sa Pilipinas. So hindi yung gastos na yon na kung saan lang ako, kung ginastos ko lang pagpasarap pleasure. Hindi dahil sa pleasure. Naggastos kami ng ganon, investment. So hindi namin mapapakinabangan agad yung lupa na yon. Hindi agad siya mapapakinabangan. Pero yung lupa na yon, nagmahal na siya guys. So nung time na yon, nabili namin siya ng 650,000. Yung lupa ngayon na yon, I think 5 years ago, 'di ba? 5 to 6 years ago. Nabili siya namin ng 650,000. Ngayon, yung value ng lupa na yon is 1.5 million na. Oh, 'di ba? So inutang ko siya noon. Nabaon ako sa utang, pero may investment ako. Hindi siya pangit na utang, 'di ba? Magandang utang siya. So yun ang dapat natin tandaan, na hindi porket marami tayong utang, baon sa utang, hindi porket ganun, ibig sabihin is masama na yung pinagagawa namin, especially kami, 'di ba? Kasi binabash nyo kami. Para ganun ang dating 'di ba? Parang ang sama namin, parang ang sama akong padre de pamilya kasi pinauwi ko yung mga anak ko, 'di ba? Sabi ko nga, nagkaroon ng inflation nung time na 'yon. At the same time, gusto pa namin na maranasan ng bata sa Pilipinas. May paranas namin yung Pilipinas sa mga bata kasi iba pa rin yung maranasan nila yung Pilipinas na dito lang sila sa Canada. Konting sakripisyo lang muna sa part ko, 'di ba? At the same time, makakahataw ako ng trabaho ko. 'Di ba? Kasi may gusto pa kaming gawin May mga plano pa kami. May mga plano pa kaming gawin, 'di ba? O, kagaya ngayon, 'di ba? 'Di ba plano namin, balik ako sa trucking. Mag-trucking industry ako ulit. Sa trucking industry na ako, pero gusto ko mag-long haul naman. 'Di ba? Ganun yung namin. Ganun yung plano na babalik ako sa long haul. So eto na. Long haul na ako ulit, guys. Tapos kumuha kami ng utang ulit na truck. So yung price, yung truck na to, umabot siya ng $250,000. So dalawa kami dito, guys, si paring Neil. Dalawa kami sa truck na to. So dalawa kami magbabayad, hindi lang ako. So dalawa kami may-ari sa truck, hindi lang ako. So utang siya, guys, kasi wala man akong 250,000 Diba? Wala akong 250,000. So inutang namin siya. So pero dahil maganda yung credit score ko, credit score namin, pinautang kami ngayon ni bangko. Nagtiwala sa amin si bangko. Kasi maganda yung credit score namin. 'Di ba? Kasi kung pangit yung credit score mo, kung baon ka talaga sa utang dito, tapos yung utang na yon pangit, hindi ka makakakuha ng ganitong sasakyan na truck na 250,000 na papautangin ka ng bangko. Hindi ka papautangin ng bangko. Kagaya nung pagkuha namin ng bahay din. 'Di ba? Yung 350,000 na bahay na yon. Ano lang yon? Ako lang may trabaho, guys. Si Mrs. walang trabaho. So simula nang dumating si Ken, hindi na nagtrabaho si Mrs. Ako na lang talaga nagtatrabaho. So hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yung computation nyo na sinasabi nyo ako lang daw may trabaho. Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa na hirap daw kami. Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yung, guys. Kasi kaya naman namin na ako lang yung may trabaho. Mas gusto ko nga yun para nung si Mrs. natututukan yung bata. 'Di ba? So yun nga, yun ang point ko doon is ibig sabihin
nakautang ako, pinautang ako ni bangko, ibig sabihin, maayos ako mangutang, maayos ako magbayad. Ibig sabihin, maganda yung credit score ko. Diba? Kasi sinasabi nyo, bakit siguro baon-baon sa utang na yan, baon-baon sa to, na hindi marunong mag-ano ng financial nila, diba? Mga ganun-ganun ba mga sinasabi ninyo? Yung sinasabi ng iba, hindi ko nila lahat. Hindi ko nila lahat. Kasi yung iba, maganda naman yung sinasabi. So, salamat sa mga maganda yung mga feedback. So, sa mga pangit ang feedback, salamat na rin. Pero yun nga, ito, ina-explain ko yung part ko especially, na mali yung point nyo din na yun nga, mali yung sinasabi nyo na baon kami sa utang. I know, baon sa utang. Pero sana nilinaw nyo kung anong klaseng utang, kung bad utang ba o good utang. Kasi nga, 'di ba? Sabi ko nga, may bad utang, may good utang. Yung good utang, yun nga, yung bahay, kumuha kami ng bahay, nagkaroon ng bahay kami, good utang. Tapos tumubo na ako ngayon sa bahay. Kung ibenta ko yung bahay, tubo ako. 'Di ba? Pero hindi ko ibebenta. Ba't ko ibebenta, di ba? Tapos, yun nga, pinautang ako ni bangko. Nagtiwala sa akin si bangko. So, ibig sabihin, marunong ko magbayad. Kahit pala utang ako, kahit puro ako utang. Di ba? Kahit puro ako utang, marunong ako magbayad. Ngayon, nakakuha kami ngayon ng truck. Utang ulit, 250,000. So, kung susumahin guys, so halimbawa hati nga kami ni Nil, di ba? So hatiin natin yung 250, so 125 yung sa akin. Tapos yung bahay ko pa may 350. So siguro nasa 300 pa lang yung nabayaran ko doon. So 450 pinautang ako guys di bangko. Plus yung kotse ko pa na 30,000. So halos 500,000 guys yung utang ko. 500,000. I-convert nyo sa peso yan guys. Ilang milyon yung utang ko. Pero okay lang kasi nababayaran ko guys yung utang na yon. Nababayaran ko siya. 'Di ba? Kasi maayos naman yung trabaho ko eh. May maganda naman tayong trabaho. So nababayaran ko siya. 'Di ba? So ibig sabihin lang naman, although baon ako sa utang, nakaka-survive naman. 'Di ba? Nakaka-survive naman. Una-una yung bahay. Yung bahay, may katulong ako sa pagbayad ng mortgage kasi 'di ba may renter ako. So, ang laking bagay yun. Di ba? So, yung sahod ko, imbis na mapupunta lahat sa bills, di ba? Sa mga bata, mga pagkain namin, sa mga groceries namin. Di ba? Ngayon, nagkaroon naman ng truck. Syempre, kikita rin kami. Di ba? Hindi naman namin kinuha lang ng truck na yan para magpasarap, di ba? Yung truck na yan, yun. Hindi naman namin kinuha yan for, pleasure, di ba? Kinuha namin yan sa trabaho guys. So utang nga siya pero kumikita siya, di ba? Kikita yung truck na yan. So yun ang point doon, may utang kami pero magandang utang. So yun ang kinaklaro ko lang yun, no? Kasi ang dami kasing, yun nga, ulitin ko lang, ang dami kasing nagsasabi na na puro utang tayo. Ngayon, inaamin ko na guys. Inaamin ko na puro utang kami, ang family ko. Puro utang kami. Pero, good utang yun guys. Hindi siya bad utang. Yun ang tatandaan nyo. Good utang versus bad utang. So, nasa nasa good side naman kami. Hindi kami nasa bad side. So, sana bago kayo magsabi ng kung ano-ano, mag-comment ng kung ano-ano, tanongin nyo muna kami din. Na wag kayong mag-jump into a conclusion na ganito ganyan, 'di ba? Kasi nga unang-una, di nyo naman kami totally kilala, 'di ba? Hindi nyo naman alam kung ano na gawa na namin, hindi mo alam kung ano nabili na namin. Hindi mo alam kung ano na-achieve na namin dito sa Canada, 'di ba? Kaya wag tayong wag tayong judgmental na porket ganito, porket ganyan ginudge nyo na agad, 'di ba? Wag ganoon. Hindi maganda yung ganoon ay. 'Di ba? Lang tayo, dapat nga matuwa tayo sa mga sa mga achievement ng ibang tao 'di ba? Sa achievement ng ibang mga Pilipino. Hindi yung maghihilahan tayo na sisiraan mo pa yung ibang tao. Sisiraan mo pa, 'di ba? Imbis na maging masaya ka na lang para sa kanya. Dapat ganoon dapat ganoon na lang, positive na lang tayo, wag tayo puro negative kasi hindi maganda
Hindi maganda yung puro negative, guys. Positive lang tayo. So yun lang, klinaro ko lang na yun nga, at least yung isa sa gusto namin, isa sa plano namin na pagbalik ko rito na makakuha ng truck, na balik ako ng long haul. Ayan na siya, guys. Nakakuha na kami ng truck at balik na ako sa long haul ulit. So yun nga, titirahin, pasensya sa words titirahin ko na titirahin to. Yung mga hahatawin tong trabaho muna habang nandun sila sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi ako lang naman mag-isa rito ngayon eh. So habang nasa Pilipinas yung mag-iina ko, hatawin ko muna yung takbo, 'di ba? Hataw muna. Hataw, trabaho muna. Kasi wala naman akong uuwian sa bahay eh. 'Di ba? So 1 week, 2 weeks biyahe. Tapos uwi sa Calgary. So ganun muna. Tapos yung partner ko naman si Neil, si paring Neil, okay naman kasi gusto rin may gusto rin makuha, 'di ba? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, lahat tayo may gusto tayong makuha, ma-achieve. 'Di ba? Hindi lang natin agad hindi naman natin agad sasabihin 'yun, 'di ba? Malalaman nyo din 'yun. Pero yun nga, yung achievement namin na una is nakakuha na ako ng truck. Nakakuha kami ng truck. Isang achievement na yun. Kasi mahirap magkuha ng truck, guys. Hindi siya ganun kadali. Hindi ka basta-basta pautangin ni bangko ng 250,000 na truck. Hindi ka basta-basta papautangin. Kung hindi maganda yung credit score mo, saka yung trabaho mo. 'Di ba? Hindi ganun kadali na basta lang tapos brand new na truck pa. Hindi ganun kadali. So baka sabihin nyo, nagyayabang na naman ako. Hindi yabang yun, guys. Kinaklaro ko lang. Hindi yabang yun. Kasi yun ang totoo. Hindi ganun kadali ang kumuha ng dito. Kasi baka sabihin, kahit yung kotse. Kahit kotse, hindi ganun kadali kumuha ng kotse. Halimbawa, especially bago ka pa lang dito sa Canada. Let's say 1 year ka pa lang. Hindi ganun kadali kumuha ng kotse kasi kailangan mo pa mag-build ng credit score, ng credit dito sa Canada. Yun ang tinitingnan ni bangko kung worth it ba na pautangin ka niya. Kasi kung nag-uutang ka lang sa kanya, tapos di mo naman binabayaran ng maayos, nagmi-miss ka nagpapalya ka ng mga due date, yari ka ni bangko. Hindi ka mag-ano yun sa sa history mo dito sa Canada, sa credit history mo, credit files mo. Pag nagkaroon ka ng missed payments, pangit na yung score mo, pangit na, hindi ka napapautangin ni bangko. Magpautangin ka ng mga third party pero mataas na yung interest rate. Yun ang problema. 'Di ba? So yun nga, yun lang yung point doon, guys. Inulit-ulit ko lang. May baon ako sa utang. Inaamin ko, baon ako sa utang. Pero good utang siya. So ito nga, bahay ko tumubo na rin ako, 'di ba? Bahay tumubo ako ng mga 70 to 80,000 pag binenta yung bahay. Yung truck, 250,000 monthly namin is 5,500 monthly. Ang payment namin yan, 5,500 monthly, guys. So, i-convert nyo sa peso, magkano. So, 5,550, dalawa kami dyan ni Neil. Tapos, nagtatrabaho kami, tumatakbo yung truck, kumikita yung truck. So, may source of payment, may source kami ng pera para sa payment ng truck. At the same time, sasahod kami, kikita kami sa truck na kinuha namin. 'Di ba? So, hindi namin kinuha yung truck para lang magpasarap. Kinuha namin yung truck para sa trabaho. Nangutang kami ng pera sa bangko. Inutang namin yung Volvo na yan, si Puti pala pangalan niyan, guys. Inutang namin si Puti para magkaroon kami ng truck ng ganyan at para kumita kami ng maayos. Kasi pag owner operator ka, guys, mas maganda yung kitaan kesa sa driver ka lang. Kasi yun nga ang plano ko, yun ang ano ko talaga na sabi ko kung babalik ako ng long haul man, kasi 'di ba inano ko na yung long haul dati, naglocal na ako.
Kasi nga, gusto ko makasama yung family ko. Sabi ko, kung babalik man ako long haul ulit, sisiguraduhin ko na owner operator na ako. Kasi kung hindi man lang ako mag-owner operator, tapos driver lang din naman ako, sabi ko, baka yung kita ko, ganun lang din naman sa local driver. So bakit pa ako maglo-long haul, di ba? So sabi ko nga, kuha na lang ng dapat, kung babalik ang long haul, dapat owner operator ako para medyo mas malaki yung kikitain ko. Diba? Para sulit naman. So, pag bumalik na dito sila misis, ganun pa rin, long haul pa rin. Hatawin ko lang namin to ng 4 years. Kasi 4 years lang ang kontrata nitong truck na to eh. Para mabilis lang. Kaya 5.5 yung monthly namin. Kasi kung 5 years siya, for ano lang siya, for 4.5 lang yata o 4.7. Mas mura ng 1,000. Pero sabi nga namin, mas maganda mabilisan na lang 4 years kasi para mas mabilis mabayaran, di ba? So yun nga, klinaro ko lang na hindi lahat ng utang is masama. No. Nasa ano yan, nasa ano yan ng ano, kung paano mo ginawa yung utang mo. Kasi sa part ko, alam ko yung masamang utang. So hindi naman ako pinanganak kahapon, hindi ako na pumunta dito kahapon lang sa Canada para hindi ko malaman yun, no. So alam ko yun guys na ano, na masama, saka bad credit saka good credit. Good utang, 'di ba? Saka sa bad utang. So ano naman guys, nasa ano naman tayo, nasa good utang tayo na side. So yun nga, sabi ko sa inyo, almost 500,000 guys yung utang ko. So compute nyo yan sa peso, kung ilang milyon yan, yan yung utang ko. Saka reality lang guys, reality lang. Lahat ng tao dito sa Canada guys, lahat ng tao rito sa Canada, may utang yan. May utang yan. Merong magandang utang, merong pangit na utang. Pero hindi natin i-judge yung tao kung pangit man o maganda yung ginawa niya, di ba? Kung pangit ang ginawa niya, hindi natin i-judge kasi balay natin may mga pangyayari sa buhay niya na hindi niya hawak, di ba? Di ba? May mga emergency na nangyari. Kaya siya nangutang ng ganito, ng ganyan, tapos bigla nawala ng trabaho. So wag tayo mag-judge na baon sa utang kaya umuwi ng Pilipinas. Wag ganun. Kasi pangit eh. Dapat mga Pilipino dapat nagtutulungan, hindi naghihilahan pababa eh. Dapat tulungan tayo eh. Mga ano dito guys, mga ibang lahi, especially Indians, nagtutulungan sila eh. Hindi sila naghihilahan pababa. Mga Pilipino, hindi naman lahat syempre. Hindi lahat. Pero parang ano na sa kanila, parang normal sa kanila yung naghihilahan. Hindi maganda yun guys. Dapat ano lang tayo, sa tama lang tayo. Ano? So yun. So far, ayun, okay na rin ako dito na hindi nakagaya nung dati. Na malungkot talaga na wala yung mga bata, wala sila misis, malungkot talaga. Ngayon, okay na rin na nakapag-adjust na rin ako. Hindi nakagaya nung una talaga na lungkot na lungkot. Ngayon, ito, adjust na tayo. Tapos yun nga, nag-enjoy naman tayo sa biyahe. Pangalawang biyahe na pala namin to guys. So ngayon lang ako nakapag-vlog ng ganito. Kasi nga ngayon lang nagka-oras. 'Di ba? So may mga vlog ako na iba, pero ngayon ko lang talaga na-tackle to na yung yun nga, baon kami sa utang. Ngayon ko lang siya na-tackle. Gusto ko lang sanang gawin noon pa, kaya lang parang walang ano ba, malamig kasi lagi yung mga pinupuntahan namin eh. Ngayon nandito kami sa Arkansas. So maganda yung weather. So sabi ko nga, gawa nga ako ng vlog para ma-explain namin yung side ko, yung side namin. Kasi parang ang dating kami yung masama, sama-sama, especially ako, sama-sama ako eh. So wala namang guys, walang tatay na na walang magulang na nagugustuhin na maging mapasama sa mga anak, no. So ang gusto ko naman lagi is para sa mga bata. So yeah, kung wala sila ngayon dito, sacrifice konti. Diba, daming mga OFW na Pilipino na umaalis ng Pilipinas So parang ganun lang din yun guys.
nabaliktad lang kasi nandito na sa Canada, baliktad lang, pero parang ganun din naman, 'di ba? Pero at the same time, parang ano yan eh, parang dalawa yung inano namin eh, kasi naparanas namin sa bata yung ano, yung Pilipinas, at the same time makakahataw ako ng trabaho ko rito, 'di ba? So yun nga, sana klaro sa inyo guys na ano, na ito yung sitwasyon ngayon, na hindi porket marami akong utang is masama na yung ano, masama na yung utang na yon, no? Marami namang utang pero good utang naman, investment naman guys. So 'di ba? Kaya brand yung kinuha namin na truck kasi nga para hindi rin masakit sa ulo, 'di ba? Kasi baka mamaya kung used ang kunin namin, baka mamaya after 6 months, after a year, magsira na agad, 'di ba? So mas maganda na yung brand new para may warranty, 'di ba? Kasi yung mga used walang warranty masyado eh. So sa brand new kami, nagkasundo naman kami ni Paring Neil para kung magkaroon man ng problema, mababalik namin sa dealer, 'di ba? Sa kasa. Kaya brand new kinuha namin, mas mahal siya ng sobrang mahal. Mahal talaga guys. Kaya lang, yun nga, ano naman, kikita yung truck, di ba? Hindi naman siya nakapark lang. Hindi naman siya namin ipapalaminate lang, di ba? Kikita yung truck na yan. So, at the same time, kikita yung truck, kikita kami. Di ba? So, yung si Paring Neil, kasamahan ko rin pala sa ano yan, sa Gordon Foods. So, napagod na rin sa Gordon Foods. Kasi pagod sa Gordon Foods, guys. Ako nga itong balikat ko, guys. So, sakit-sakit. Hanggang ngayon, di na nawala yung sakit. Parang may lamat na yung ano ko, braso ko eh. Kaya, sabi ko nga sa inyo, wala naman tayong hiniindi ang trabaho eh. Kaya lang, syempre, may mga instances talaga na dumarating yung time na sumusuko ka rin sa trabaho. Kasi, mabigat ang trabaho talaga, guys. Alam nyo naman yung trabaho ko, nakikita nyo naman siguro. Yeah, maganda yung bayad, maganda yung sahod. Maganda yung sahod, pero yung ano naman, sabi ko nga is halimbawa, one time ka lang dyan dun sa hagdanan, malaglag ka sa hagdanan, wala na, yari na. Iniiba ko na, nilalayo ko na yung kwento, pero yung point is, ano naman, baka kasi sabihin nyo walang isang salita si Michael, umalis na naman ng local. Pero ginagawa ko to para sa family lagi, no? Sa family lagi, kaya ano, kinaklaro ko lang, sa family talaga siya lagi, hindi siya para sa sarili ko lang. Kung ginawa ko to para sa family, 'di ba? So sakripisyo ng konti, pero para sa kanila to, 'di ba? Kasi may mga gusto pa kaming gawin, may mga plano pa kaming gawin na hindi muna namin sasabihin, pero malalaman nyo din. So kagaya ng pagbili ng truck, diba? Di nyo naman alam na bibili ako ng truck. Bibili kami ng truck. So ayan na siya, may truck na kami. Binili na namin. So yeah, utang siya. Baon sa utang si Michael. Pero yun nga, kung kikita rin naman yung truck. So may source of income kami para mabayaran yung truck at mabayaran yung mga bills dito sa bahay. So yun. So yun na guys, no? Klaro na ano, na baon ako sa utang nga. Yeah, baon sa utang. Klaro ko lang, baon sa utang, pero may truck ako. Ayan. May truck ako, may bahay ako, 'di ba? So good utang yon. So hindi yabang yun guys, pinaghirapan ko rin yung guys. Pinaghirapan din namin yan. Hindi ganun kadali yung makakuha ng bahay guys. Hindi ganun kadali. Hindi basta-basta ganun kadali kumuha ng bahay kung pangit yung credit score mo rito. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali makukuha ng truck na yan kung pangit yung credit score mo. Ano din naman, pinaghirapan din namin yan guys. Ano din, years of years na rin ano namin dito sa Canada para magtiwala sa akin si bangko na pautangin niya ako, di ba? So yun muna. So klaro na sana sa inyo guys na yeah, may utang nga ako pero ayos naman yung utang namin, good utang.
wala kami dun sa baba, downside na utang. So sana may malinaw na, no? So kung may tanong kayo ulit, may gusto kayong sabihin, may reaction kayo, so message nyo lang dyan sa comment nyo na lang dyan sa YouTube namin. Tapos na lang din, salamat sa panonood at salamat sa mga nagsusubscribe. Share nyo na rin yung namin guys, yung YouTube namin. At kung may may tanong kayo, message nyo lang kami, no? So huwag nyong kalimutan please subscribe, share and like ng YouTube namin. So salamat, bye.